Hello, kumusta po kayo lahat? Si Nurse Kaloy po. Magbibigay lang po ako ng isang reaction video at ng aking opinion na rin. Sana kayo rin magbigay ng inyong opinion tungkol dito sa nagaganap sa Senado. Tandaan nyo po, si Senator Robin Padilla ang number 1 na senator na ibinoto ng 30 milyon. Marami. Pero iniitsapwera po siya sa Senado. Mismo sa kanyang committee, ito yung tinatawag na constitutional amendment. Siya po ang chairman dito. Panoorin nyo po at i-analyze po natin, sabay-sabay tayo, kung ano ang ibig sabihin ni Senate President Mig Zubiri. Panoorin nyo po. The President agreed with us that the proposal was too divisive and asked the Senate to instead take the lead in reviewing the economic provisions of the Constitution. In this way, we can preserve our bicameral nature of legislation. We have prepared a resolution now signed by myself, Senator Loren Legarda, and Senator Sani Angara, on the economic provisions, amendments of the economic provisions of the Constitution. So with this, we had asked, the majority members had asked Senator Sani Angara to lead a subcommittee on the Committee on Constitutional Amendments to tackle this particular issue. We chose Senator Sani Angara kasi kailangan talaga natin dito ay abogado. So, with due respect, hindi ko pa nakakausap si Senator Robin Padilla. He's still abroad. But when he comes back, kakausapin po namin siya at magre-request po kami na kung pwede, para dito sa usapin na ito, we will ask a creation of a subcommittee for this purpose. Ayun po, bibigyan ko lang kayo na isang backgrounder. Before umupo si Senator Robin Padilla bilang chairman ng kanyang committee, yung Constitutional Amendment, nagkaroon po ng kanyang votation. Bibigyan lahat ng available o kung sinong capable na maging leader or chairman na isang committee dyan sa Senate. At yung nga po ang binigay kay Robin Padilla, yung Constitutional Amendment. Pero, nung maybe more than a year ago, ang Chacha ay isinusulong na ni Robin Padilla yan. Pero, unfortunately, wala pong sumanib sa kanyang committee. Binaliwala po siya or hindi siya pinagkatiwalaan kasi siyempre, si Robin Padilla ay hindi naman abogado, sabi nga. So, madalit sabi, ngayon, nagkakaroon ng tsa-tsa na naman. Sinusulong na mga ni Speaker Martin Romualdez. Nagkakagulo-gulo po sila dyan tungkol sa economic provision na gustong i-amend o baguhin sa ating Constitution, 1987 Constitution. Nagkakagulo po sila dyan, kaya nakialam na si BBM. At ito nga po, si Mig Zubiri, narinig nyo naman ang sinabi niya. Ang committee na pinangungunahan ni Robin Padilla bilang isang chairman ay gagawa sila ng subcommittee. Ibig sabihin, ito po yung committee ni Senator Robin Padilla ay gagawa sila ng subcommittee na pangungunahan ni Senator Angara na isang abogado. Bakit? Kasi daw, kailangan ang isang abogado ang mamumuno dito sa committee na ito, yung Constitutional Amendment, para talakayin yung economic provision na gusto nilang palitan sa 1987 Constitution. Ang tanong ng nakakarami, kaya ba ni Robin Padilla na talakayin ng pamunuan ang
economic provision na to, pagbabago sa ating constitution, hindi. Yun ay aking opinion. Kasi nga po, hindi siya abogado. Kahit na nag-number 1 yan, sa eleksyon bilang sa senador, ay kulang siya sa kaalaman. Dahil kung ikaw ang mamumuno at wala kang alam sa batas, sino ang mamimiligro? Tayo mga Pilipino. Tapos babaguhin yung constitution. Kaya nga, ang sinasuggest ni Senator Amy Marcos, magkaroon na lang dapat ng legislation law o magkaroon ng isang batas. Hindi na kailang pakialaman yung ating constitution. Kasi, lalo-lalo na kung ang mamumuno ay wala namang alam. Gusto ko lang ipaalala sa inyo, sa lahat ng mga botante, yung sinabi ni former Senator Miriam Santiago, rest in peace po sa inyo. Ang sinabi niya, only idiot politicians win the election because of the idiot voters. Simplihan po natin para maintindihan po nakakarami. Malapit na naman po ang midterm election itong 2025 saka sa 2028. Pinapaalala ko lang po sa inyo ang sinabi ni former Senator Miriam Santiago. Ang mahahalal na pulpul na politician ang magwawagi kung ang mga pulpul at idiot na botante ay iboboto ang ganitong klaseng pulpul na pulpolitiko. Kaya nasa inyong kamay ang magiging ikaw-unlad, ang magiging outcome ng ating bansa. Kayo, tayo, ang mamimili ng nararapat na mamuno sa ating bansa. Hindi po yun dahil sa kasikatan o ano paman. Yung po ang tandaan nyo, only idiot politician wins the election because of the votes of idiot voters. Mga pulpul na botante. Kaya mamili po kayo. Sa susunod na election, gamitin ng isip at puso. Tandaan nyo rin po, in fairness kay Robin Padilla, siyempre, nangampanya yan. Nangako, nagbigay ng mga kung ano-anong mga pangako niya sa pangangampanya. Wala po siyang kasalanan. Kayo ang may kasalanan. Kayo ang bumoto sa mga ganitong klaseng politiko. Kaya nasa ating mga kamay. Ngayon, sasabihin nyo, walang pinag-aralan, walang ganon, natapos walang alam sa batas. In fairness lang po kay Robin Padilla. Wala po siyang kasalanan dyan eh. Kayo ang nagluklok sa kanya. Tapos nga mapipintasan siya. Pipintasan nyo siya na walang alam. Excuse me po. Dapat niyan, sa susunod na election, mag-isip-isip na po tayo. Tandaan nyo yung sinabi ni Miriam Santiago. Ang mga pulpul na politiko ay mananalo sa eleksyon dahil sa boto ng mga pulpul na mga botante. Yun lang po. Maraming salamat.